Hi Gomets! It's me again, Gla, and welcome back to my YouTube channel. For today's episode, it's Gla Eats Where episode. Wow! May ganun na tayo ngayon. Kasi nung tinitignan ko yung YouTube channel ko, sabi ko, may episode pala ako na Gla Eats Where. Pero isang video lang. Yun yung tara kain tayo sa Kalayaan at hindi na nasundan. And recently kasi, nagpunta kami dun sa isang hub ng office namin. And my friend, my colleague, my ka-foodie, actually introduced this restaurant. That's Prime Steakhouse, if I'm not mistaken. Unlimited imported steak. Yun yung parang pinaka-tagline. And then ako naman sinerch ko, oh wow, sabi ko that's 699 pesos for unlimited steak. And then, nung pumunta kami doon, hindi na pala siya 699. Well, syempre, pandemic happened, kaya price increase siguro sila. Right now, it's 899. But anyway, before I talk about our experience, I just want to say thank you for those of you who just recently subscribed and watched my latest episode. Thank you guys so much. If you're new here, welcome. And if you find my content interesting, I do hope you consider and subscribing, hit that bell button so that you won't have to miss any of my episodes. I know this is not the usual video na ina-upload ko. For sure, Glamates, more on inaabangan nyo bag reviews, unboxing, a little bit of beauty, ganyan. But, yeah, I totally understand if you will skip for now. I'll see you next time. But for those of you na nakikrave ng steak, bet ng steak, gustong i-try ang unlimited steak, then you have to keep on watching. More than the food, reason as to why I would like to share, kasi iba, it's super fun, ang saya lang namin, and the company as well. I-share ko lang before pumunta tayo dun sa talagang video on that day. So, 5 kami, yung dalawa, super duper kilala ko na sila because co-leads ko sila and then friend, ka-foodie, ganyan. But Alvi, she is not into meat talaga. As in, kung makikita niyo siya, super payat niya. Pero alam niyo yun, pumus siya kasi pumatol siya dun sa aming trip. Si Dan, nakita niyo na siya dun sa video ko sa Cebu. And same kasi kami ng site, so mahilig talaga kaming kumain. Pinaka-bonding namin pag nakikita kami. Quality time, kumbaga. Yung dalawa, kasama namin sa training. Alam mo yun, first time nakita namin, sumama agad sila sa amin. So, ang saya lang, diba? It's very rare. Oh, rare. Steak, rare. Na makamit ka ng individuals na sasama sa'yo, magda-dine-in sa'yo, the very first meeting, diba? But, job well done. Yeah, well done to us kasi, diba, nag-enjoy kami. We had a good time. We're here! Konting kemot lang naman pala from our office. By the way, this is SM North branch, but they have several branches, so check nyo na lang ang socials nila. Also, di lang steak ang in-offer nila, meron din pasta at iba pa. Pero syempre, yung Anli steak ang pinunta namin dito. Diba nga? At walang masyadong tao nung pumunta kami, kaya diretso na kami agad sa loob. Pero wala naman silang 5 to 6 seater, so we decided na sa labas na lang. The place for me has a touch of rustic industrial ambience and feel. Wow, may ganun. Fast forward, nakaupo na kami sa labas at naserve na rin ang aming side dishes. Yes, your Anli steak for $8.99 served with your choice of 2 unlimited servings of side dishes. Just make sure to finish them all as there's a 400 pesos charge per head for leftovers. Also, no sharing and no takeouts. And if you want to score unlimited Wagyu cubes too, just add 100 pesos. So, interviewin kita. Kamusta yung experience mo dito? Personal experience ba yan o yung ano? Siyempre dito sa Anli Steakhouse. Second time ko na dito and it feels like masarap siya, promise. Siguro, i-recommend ko kayong mag-visit sa Prime Steakhouse at ground floor. Tawag dito sa lahat ng na-order mo, ano yung pinaka-favorite? Lahat. Lahat? Kasi magkakapareho lang sila ng lasa. So, do you think yung $8.99 worth it? Yes. Pag lang tong A1 steak. Yung steak sauce, ayaw niya yung lasa. Ikaw, kamusta na experience mo dito?
yan ha. Hala! Paano i-review mo ito para i-post? I-review nga to. Ito na lang, si baby girl. Baby girl, ano kamusta experience mo? Medyo ano lang, malaki yung serving sa gano'n. Kaya parang nakakabusog. I-recommend mo siya sa mga kaibigan mo, family, gano'n? Lalo sa mga naka-brace. Sa mga naka-brace daw, sabi niya. Tapos medyo makalapit ito. Anong pinakagusto mo sa in-order mo? Kanin. Yung rib. Rib eye? Yeah, pares tayo. Tatlo. Ang in-order niya, rib eye, T-bone, tsaka salpikaw. Ako din. Gusto ko din yung rib eye. Ay, ito naman. Ikaw, ano pinaka-bet mo sa in-order mo? Kala mo wala ka ligtas, ha? Yung side dish. Yung side Actually, parang kanina yung side comment niya. Parang wala siya nagustuhan sa ano, sa Side dish lang. side dish lang talaga. Wala siya nagustuhan sa ilang steak nga yung ano, yung in-order mo, dalawa lang. Yung nauna, rib eye tsaka And rice cream. Flat iron. flat iron. Wala kang nabitan. Maalat? Maalat daw para sa ano niya, sa taste buds niya. Ito po may uubusin pa ako kasi baka magbayad ako ng 400 pesos. I know they're too shy, to provide their thoughts about the experience. Kasi mas sobrang na-focus kami talaga sa company. And yung tawanan namin kasi kami ni Dan, like alam niyo yun, first order namin, tig-dalawang steak kami. Nasabi ko na kanina na yung unang order is the bestseller kasi tinanong ko si ate ko anong bestseller, yung rib eye daw, and then I ordered the flat iron, and after that nag-order kami ng T-bone plus the NY strip. Oh my goodness, super duper malalaki pala yung serving, 'di ba? Plus salpikaw pa 'yon. So tawa kami ng tawa kasi after that second batch of order, sabi ni Dan, isa pa pong ganon na set na order, like the T-bone and the NY strip. So, dalawa lang na lang kaming kakain noon kasi bawal nga mag-share. Although, sa 5, 4 yung Anli steak, and then si Alvi, since hindi nga siya into meat, ano siya, like a la carte na order yung inubos niya. And kahit a la carte, hindi niya naubos, but super duper thankful to Alvi kasi sinabayan niya talaga yung trip namin, yung topak namin. Ganon! But anyway, going back. So, ayun na nga, tawanan lang kami ng tawanan kasi, oh my God, sabi ko, Dan, magbabayad ata tayo ng extra 400 pesos kasi hindi na namin siya maubos talaga kasi nga malalaki yung serving. And ito pa yung nakakatawa. I think kailangan natin ng soda because kailangan natin mag-burp. And nung tinanong namin, ate, meron kayong soft drinks, ganyan. Tapos sabi niya, meron. Tapos biglang sabi ni ate, 120 pesos. So kami ni Dan nagtingin, okay, mag-water na lang po kami. Tapos kami nagtawa talaga kasi alam mo yun, parang nagbayad ka ng 899 pero sa 120 na Coke and can, hindi mo masikmurang maglabas ng pera. So, nagtsaga kami sa tubi. So, tawanan naman ng tawanan. And then si Dan, trinay niya yung steak sauce. Sabi niya, unang ganyan, masarap, pero binawi niya, hindi pala, huwag niyo na i-try, ganon. So, kaya dun sa video kanina, sabi niya, ito lang yung hindi masarap, parang ganyan. Okay, so ito na yung verdict ko. Kung i-recommend ko, yes and no. Si Wansel kasi, diba, kanina sabi niya, una pa lang, ang laki na daw ng serving. Kasi syempre si Wansel super petite, ang skinny, ganyan. So, sa appetite niya, parang na-shock siya agad na mas maganda kasi na parang konti-konting serving lang. Pero kasi binigyan talaga nila na parang palm na steak, ganun yung ibibigay nila sa'yo. The salpikaw serving is okay kasi parang pang one person. Yun siguro yung gusto niya. Kaya parang negative sa kanya yung serving. But if you're really into steak, good yun. At kung gutom na gutom ka, ay push yun, laban yun. Kasi diba, malalaki yung serving. Karamihan yun yung gusto. But kay Wansel, very opposite. Kasi nga, gusto niya sigurong itry muna lahat. Kasi kapag malaking serving agad, mabubusog na siya agad. So, hindi niya na ma-enjoy or ma-try yung ibang steak. Si Alvi, so given na yun, nasabi niya na hindi siya into meat talaga. So, I'll skip Alvi. Si Dan kasi, so sabi ko kanina, second
time niya na doon sa place na yon. And I think, yeah, he will recommend it kasi nga bumalik nga siya and inintroduce niya sa amin. So, approve na approve sa kanya yung steak. Kami naman ni Kat, I think, nag-share kami ng thoughts namin about it. And, too shy din siya kasi mamaya sabihin naman, hala, baka makapanira tayo ng negosyo, ganon. But, honestly, hindi naman, this is not to malign or to harm that restaurant or, alam mo yon yung parang siraan sila. Kasi iba-iba naman talaga tayo ng taste buds. So, I've tried rib eye, flat iron, T-bone, NY strip, and the salpicao. Rib eye yung number 1 ko. Second, the salpicao. And then, if only hindi maalat para sa akin yung flat iron, pang third ko siya. But siguro, ilalagay ko dito yung T-bone, and then the flat iron, and then the NY strip. So, yun yung ranking ko dun sa steaks na-order ko or na-try ko doon. The rib eye is okay. Yung flat iron, it's a bit salty for me. Kasi nga, hindi ako nagkanin. Pero kung nag-rice ako, I think perfect din naman yung yung alat niya kapag nagkanin ka. Kasi naisip ko, oh my God, Anli, so kailangan hindi ako masyadong magkakanin, diba? Plan ko talagang hindi magkanin. But, nung natikman ko yung iba na medyo salty sa panlasa ko, nag-require talaga ng kanin dye. Like, kumuha talaga ako ng kanin kasi nga, para ma-enjoy ko yung steak. The salpicao is masarap din. Bagay din siya sa kanin. Well, literal din naman ang salpicao talaga, kailangan ng kanin. Yun, perfect yun. Masarap yung salpicao and rib eye. Yun yung nagustuhan ko. And yung first batch of order namin, the rib eye and flat iron, perfect ng pagkaluto. Tender, hindi matigas yung meat. My order pala is medium well. Si Dan kasi is Yung rare. Niya rin niya yung pagka-tender ng meat niya. So, okay kami doon sa first order. Yung second order, the T-bone and yung NY strip. Ang weird lang, hindi consistent yung pagluto. Kasi honestly, pareha sila na medium well, pero yung first set, medyo lumalaban, and then yung pangalawa, okay na yung luto. Tapos, sa side dish pala, nakalimutan ko na yung side dish kasi kami nakapag-order ng side dish ng madami kasi nga na-focus kami sa steak, but only side dish din sila Glummates. And I like the french fries. Masarap yung french fries nila. I was not able to eat the mashed potato kasi carbs na naman siya. Sabi ko nga, hindi ako kakain ng sobra sa side dish and rice kasi focus ako sa steak. Yung coleslaw, sakto lang, hindi yung parang i-recommend ko. Normal coleslaw, but hindi yung super superb. Yung kanilang staff, super duper friendly naman si ate, nakikipag chikahan sa amin, like, lokohan, like, okay, huwag na pala ate, okay na pala to. So, tawa siya ng tawa sa mga hirit namin. So, nakakatuwa lang, di ba? And then, yung service, if I were you, tama yung sinabi ni Dan, kasi medyo matagal yung oras ng paghihintay. So, yung, halimbawa, umorder ka ng first set mo, or make it to na, for example, yung ginawa namin, rib eye, tapos flat iron, and then pagka-serve sa'yo, ask ka na or magsabi ka na ulit ng kung anong order mo, kung isa or dalawa, kasi medyo matagal yung waiting time for that. So, yun yung strategy. And, ang i-advise ko sa inyo, pumunta kayo na ng gutom na gutom kayo. Kasi nga, ani talaga, super duper. I feel like, okay naman yung 899 kasi mahal talaga yung steak. And, sabi ko kanina, I will not recommend kasi kung nakakain ka na sa masarap talaga na steak, na super duper masarap na steak, then makikita mo talaga yung pagkakaiba. That's the reason why hindi ko siya i-recommend. Pero kung first time mo, you're on a budget, pasok sa banga yung kanilang steak na 899. And also, in addition, dun sa mga sinabi ko kanina, sabi kasi ni Dan, masarap kasi halos lahat naman pare-pares ng lasa.
And I'm in agreement in terms of yung taste, hindi mo na ma-distinguish kung alin doon ang ribeye, flat iron, and so on and so forth. Makikita mo na lang talaga sila or madi-differentiate mo na lang sila sa itsura as well as the texture. Still, it's a good experience. Na-enjoy ko yung company nila. Super duper, and I hope na maulit pa ulit. And if gusto nyo pa ng ganitong episode, It's Where Glamates, then comment below. Thank you so much for joining me for today's episode, and I hope to see you on my next vlog. Bye!